Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangan tanungin ni numan. Dahil dito naniniwala kami na kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Gayunman hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po'y nag-aantabay sa pagtiriwang natin ng Pentecostes o paglukob ng Espiritu Santo. At sinabi ng Panginoon sa kanyang pag-akyat sa langit na antayin natin, na antayin daw po ang paglukob ng Espiritu Santo. No? Sa unang pagbasa ko, napansin po ninyo, si Apollos ay napakahusay na magsalita at magturo. At doon sa Efeso, si Pablo nagtanong sa kanila, "Natanggap niyo na ba Espiritu Santo?" Tapos sabi ng mga tao, "Espiritu Santo, ano yun?" Hindi nila alam. Pero matagal na silang natuturuan. Tapos sabi, "Anong binyag ang natanggap ninyo?" Binyag ni Juan. No? Binyag ni Juan Bautista. Kaya nung nilukuban, no, ni San Pablo, ng ibig sabihin atas o kapangyarihan na ibigay, no, sa simbahan, yung paglukob ng Espiritu Santo, nalukuban po sila ng Espiritu Santo. No? Tinan po natin ang kahulugan ng lahat ng ito. No? Kasi hindi lang siguro sabi ay pagpapakabuting buhay, pero meron po talaga kahit rito, no? yung pagpatong ng mga kamay ay paglukob ng Espiritu Santo. Parang sinasabi ko dito pa, institutionalization of the Holy Spirit. Kung paano po ito sa atin po ay mabubuhay. Pero ang mahalaga po ay yung atin pong awareness. Kasi pagkatapos po ng pagkalukob ng Espiritu Santo, sila po ay nag-speak in tongues at sila rin po ay nakapagpahayag na ng mabuting balita. No? Ginagawa na po nila yung mga gawain ng Espiritu Santo. Napakahalaga, lalo na sa panahon na ito, ginunita natin yung pag-akyat sa langit ng Panginoon. Babalik siya muli, no? Upang magbigay ng walang hanggang kagalakan na sa ating buhay, mamuhay po tayo sa Espiritu Santo. Ito na po ang gumagabay sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Okay? Pagkatapos po ng mga placing to memory, kung ano ang nangyari, no, sa ating Panginoon Jesucristo, ang gumagabay talaga sa ating pang-araw-araw na buhay, ang Espiritu Santo. Pero paano kung hindi tayo namumuhay ng buhay ng Espiritu Santo? Ano ibig sabihin? What could life be like? No? Kaya dito po sa ating ebanghelyo, meron po tayong mga katangian na nakita na yung kawalan din ito ay nagbibigay sa atin ng napakalaking solidaridad. At sana malaman po natin, parati po natin tatanungin. Paari naman tanungin ng Espiritu Santo. Lord, ito bang aking ginagawa ay galing sa Espiritu Santo? Malalaman lang natin kung ito nanggagaling sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Pero una, ang pinakamahalaga sa lahat ay yung unity o kaya yung communion, no? With the Holy Spirit. Pagka sinabi na pong communion, ito gusto na po natin talaga mag-communion, pero dito po sa mga online masses na ito, yung pagkatapos po, yung habang ako po ay tumatanggap ng communion, kayo po ay tumatanggap ng yung spiritual communion, nais talaga natin ng tunay na yung pagkakaisa, yung wala nang uri ng pagkakahiwalay, no? Yung communion na yan ay katumbas ng langit mismo, sapagkat wala tayong ibang hinangad kundi papasukin si Jesus sa ating buhay, no? At gabayan po tayo ng Espiritu Santo. Kapag puri po tayo sa Ama, lahat po ito, yun po ibig sabihin. Kasi ang opposite po ng communion ay disunity. Pagkakawatak-watak, pagkakanya-kanya. Narinig po yan natin sa Ebanghelyo. So para natin malalaman kung hindi ito galing sa Espiritu Santo, nagkakawatak-watak po. Nagkakanya-kanya. Ang mas masahol pa, nag-aaway-away,
At ang masaklap dito, kung yung nag-aaway-away, sabi nila pareho silang tama at pareho silang nilukuban ng Espiritu Santo, ay hindi po nanggagaling sa Espiritu Santo. Hindi po yun ang buhay sa Diyos. Communion po ay lubhang mahalaga. At malalaman po natin na pagdiriwang po natin ng kapistahan ng, ng Holy Trinity, na malaman po natin na yung communion mismo itatak ng Diyos mismo na pinahiram din po niya sa atin itong pagkakaisa na ito. Kaya isipin ka agad, tayo pinamumuhay sa pagkakaisa, communion of heart and mind, unang-una sa Diyos. Tapos yung pangalawa ay sa kapwa. Yun ang crucial dito. Kapag nagsimula na lang tayong isipin yung sarili natin, alisin na natin sa ating agenda yung kabutihan ng ating kapwa, magkanya-kanya na po tayo. Hindi po Espiritu Santo ang gumagabay sa atin. Pangalawa, na malalaman po natin, ang Espiritu Santo ay nasa kanyang bunga. No? Sinasabi, meron pong 12 fruits of the Holy Spirit. Yung bunga ay inaasam. No? Sabi natin, kung gusto natin magkaroon ng bunga ito, hindi gagawin natin lahat para ayusin, bungkalin ang lupa, no? Alagaan, hanggang magkaroon ng tamang bunga. No? Bunga, malalaman natin na ito ay galing sa Espiritu Santo. Meron pong 12 fruits of the Holy Spirit, at kung papahintulutan ng mga araw sa pagninilay natin ng ating mga ebanghelyo, pagbasa, ay masilayan natin, ito pala ay nanggagaling sa Espiritu Santo kasi yun yung bunga na binigay niya. Halimbawa, isa sa mga bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig o charity. Unconditional love, acceptance. No? Yun yung pagturing na sa Diyos at sa kapwa. Kasama po dyan ay yung kagalakan na hindi magmamaliw. Kaya kung sinasabi natin, masaya naman ako masaya ako sa aking material na bagay. Kawawa naman yung iba ay hindi po nanggagaling sa Espiritu Santo. Maski sabihin natin masaya tayo. Meron naman akong pag-ibig. Pero yung pag-ibig na yung bandang huli ay sakim, hindi nanggagaling sa Espiritu Santo. At marami pa po, kasi 12 po yan. Sana po mabigyan ng pagkakataon na matutunan po natin. Yung fruits of the Holy Spirit. No? Simula po sa pag-ibig, no? At yung kapayapaan na sinasabi ng ating Panginoon. Dito po sa ating Ebanghelyo. Kasama rin po yun, yung peace. Hindi yung peace kasi nagsusurvive tayo at nangamatay lahat. Hindi. Kailangan natin malaman ang bawat isa sa mga ito. And then last but not the least, the courage to live out. No? Kasi, ang dami na po nagko-compromise. Pag sinabi na nag-compromise dito sa mundong ito, yung makakuha ng pera, compromise. Malamangan ang kapwa, compromise. Akala natin mabubuhay tayo. Pero katumbas nito ay kamatayan. No? At hindi po ito courage, bandang huli. Kaduwagan po ito. Kasi hindi po natin nasa buhay ang ninanais ng Diyos para sa ating lahat. So, para sa mga araw na ito, sa mga sumusunod pang araw, iasam po natin na tanggapin ang Espiritu Santo sapagkat hindi na tayo mabubuhay sa sarili natin. Ang Diyos mismo nabubuhay sa atin at hilingin natin na matupad natin ang pinagagawa sa atin. Mangyayari lang po ito kung aakapin natin ang Espiritu Santo. Inuulit ko, yung sinabi ni San Pablo, it is not I who live, but Christ who lives in me. Yun lang po ang pinakadakilang dasal po natin na bawat araw ay galaw ng Espiritu Santo sa ating buhay. Amen.